sa amin at patawarin mo ang lahat. Sa aming mga pagkukulang, kung ano man ang hindi nararapat na mga gawa namin na hindi mo kanais-nais makita, hiningi muna namin ang kapatawaran ng lahat na bago kami humarap sa iyo, makinig na yung salita. Pakalinisin niyo ang bawat puso ng bawat isa. Pagkabanalin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng bagong puso, bagong kalakasan ng pananampalataya. Bigyan niyo po, Ama, ang pagkaunawa ng lahat-lahat ng mga revelasyon na binibigay mo, lalong-lalo na sa aming mga kapatid na mga binibigyan mo ng mga panaginip na hindi ka nais-nais, na hindi namin maarok sa aming isipan. Ipaliwanag mo ang bawat isa sa amin na ito. At ganoon din po ang aming pastor. Bigyan mo siya ng salita. Bigyan mo siya ng kaunawaan. Bigyan mo sa kanyang kahulugan ng bawat binibigay mo, pinapahayag mo sa amin. Alam namin na pinaparamdam mo ang iyong malapit na ang pagdating. Kaya Ama, kami po ay ihanda mo sapagkat kami ay kulang pa o ano pa man ang nararapat namin, Ama. Sa'yo naman puno sa amin, Ama, patawarin mo ang lahat. Lahat ng ito, Ama, hinihiling namin sa pamagitan ng banal na Espiritu at ang iyong banal na Anak na si Jesus Christ. Amen and amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid, sa tanghaling ito. At ating buksan ang ating mga Biblia sa Zechariah. Zechariah chapter 14. So ito po yung mga kapatid, no? Ito po yung isa sa mga dakilang tanda ng pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Zechariah chapter 14. At may sinabi sa atin ang propetang ito sa verse 6 hanggang 7. At ang sabi rito, at mangyayari sa araw na yaon. So may sinasabi po na day, no? Na hindi magkakaroon ng liwanag at ang mga nagniningning ay uurong. Sabi sa Ingles, and it shall come to pass in that day that the light shall not be clear nor dark. Then verse 7, but it shall be one day which shall be known to the Lord, not day nor night, but it shall come to pass that at evening time it shall be light. Sabi po rito sa Tagalog, magiging isang araw na kilala sa Panginoon. Hindi araw, hindi gabi. Ngunit mangyayari po na sa gabi ay magliliwanag. Let us pray, mga kapatid. Father, magliwanag nawa ang inyong salita sa panahon ng gabi sa mundong ito. Takilang Ama, napakahalaga po ng inyong salita. Kaya nawa po, magbigay kayo ng kapahayagan sa amin. Sa araw na ito, Ama, patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkukulang, mga kasalanan, Ama, na aming nagagawa. Linisin niyo kami at nawa lagi kaming magtalaga ng buhay sa inyo every day. Sa tuwing umaga, sa bawat araw, sapagkat mahalaga ang aming paghahayag ng mga kasalanan namin upang kami, Ama, ay maituwid nyo sa lahat ng kamalian namin bilang inyong mga anak na ginagabayan ng inyong banal na Espiritu. Samahan nyo po ang inyong sambahayan at lagi nyo kaming pag-isahin. Bigyan nyo kami ng nagkakaisang puso't isip at bigyan nyo rin kami ng desire to serve you, Father. To serve you sa buhay namin habang kami ay nasa mundong ito. Ay maglingkod kami. Hindi mahalaga, Ama, kung ano ang estado namin, ano ang aming status quo. Hindi ito ang tinitingnan nyo, kundi are we serving you? Are we obeying your will? Ginagawa ba namin ang kalooban nyo? Sinusunod ba namin ang inyong salita? Kaya, Ama, nawa, lagi nyo kaming paalalahanan through the Holy Spirit
na lagi kaming lumakad sa liwanag nyo. This is our prayer. In Jesus' mighty name, lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. So mga kapatid, no, si Propeta Zachariah po ay isa sa mga propeta sa Bible, no, na siya po ang isa sa mga humula ng pagdating ng Panginoong Jesucristo. No? Napakahalaga po ng kanyang mga sinabi, no, sa kanyang mga propesiya. At isa po sa kanyang mga sinabi, mga kapatid, ay yung sinasabing rapture, no, panahon ng pag-agaw, no, na magaganap po sa panahon natin. No? May sinabi siya rito, pansinin niyo po ang sabi niya, no, na mangyayari sa araw na yon, hindi magkakaroon ng liwanag. So, alam natin, no, mga kapatid, sa Bible po, pag sinabi nating liwanag, tumutukoy ito sa salita ng Diyos. Amen po ba? No? When we say light, it means the Word of God. No? Wala pong ibang kahulugan ng liwanag kundi salita ng Diyos yan. No? Wala pong iba. Kaya mga kapatid, no, naalala ko, no, yung nakasulat sa Gospel of Matthew, basahin ko lang po sa inyo to, no, yung nang lumakad ang Panginoong Jesucristo, no, sa Galilea. Basahin ko po yung basahin ko po yung chapter 4 ng Mateo. At pansinin niyo po yung yung pagkakasabi rito ni Propeta Isaiah din, no. Sa chapter 14, tingnan niyo po ang sabi, upang maganap ang sinalita sa pamamagitan ng Propeta Isaiah na nagsasabi, ang lupa ni Zebulon, ang lupa ni Naphtali, sa gawing dagat, sa dako paroon ng Jordan, Galilea ng mga hintil. So, ang Galilea po, ito ay nasa northern part ng Israel. Sari-sari ang mga tao dyan, iba-iba. Hindi lang mga Jew, kundi may mga Syrian, may mga Greek, may mga Romans. Pero, anong sabi ng Bible? Bayang nalulugmok sa kadiliman. Napansin niyo mga kapatid, no? Ang mga tao po sa Galilea, sa totoo lang, no, yung lugar na kinalakan ng Panginoon ay madilim na lugar. Bakit po? Kasi ang mga tao doon may religion pero wala silang relasyon sa Diyos. Amen ba mga kapatid, no? Mayroon silang alam sa religion, talamak ang religion sa Middle East noong panahon ni Jesus. Pero ang sabi ng Bible, nasa kadiliman sila. Bakit po? Kasi hindi nila alam yung kapahayagan ng Diyos sa panahon na yon, no? Hindi nila alam. Pero nagpasalamat tayo sa Diyos kasi lumakad sa lupain na yon si Jesus. Amen ba mga kapatid, no? Sabi ng Bible dito, nakakita ng dakilang liwanag ang bayang nalulugmok sa kadiliman. Sabi rito, no? At ito pa nakalagay, at sa nangalulugmok sa puok at lilim ng kamatayan, lumiwanag sa kanila ang ilaw. Amen po ba? So, sino yung ilaw, mga kapatid? Tama ang Panginoong Jesucristo. At ano yung sinabi niya? Mula noon, nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sabihin nyo nga mga kapatid, Kingdom of God. No, so, alam nyo po, no, ito yung itatayo ito yung sinasabi na itatatag ng Diyos sa mundo, no? Ito yung sinasabi mga kapatid na lampas na ito sa religion, ano? Kaya nga ito gusto ko pong i-quote to, no, na parito ang Panginoon hindi para magtayo ng religious sect. No, yun ang totoo, no? Hindi siya nagpunta rito para magtayo ng religious sect. Hindi sect ang itatayo niya, no? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang kanyang itatatag ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? So pag sinabi natin kaharian ng Diyos, alam natin, ang kaharian ng Diyos ay sa lahat ng aspeto. Amen ba mga kapatid, no? Ang buhay ng tao kasi, sabi nga ng Bible sa atin, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng, bilang tao nabubuhay tayo, mayroon tayong sinasabi na, mga kapatid, no? Mayroon tayong alam sa politika, economy. So kung titingnan niyo po, no, ang tao, binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan para mag-create, no, ng isang sibilisasyon. At kaharian din, Kaya, ang nakapagtataka lang, na sa ibang religion, alam nila, tulad sa Islam, na ang relihiyon at ang politika ay hindi magkahiwalay, no? Magkasama yon. Pero mga kapatid, eto lang yung iniingatan natin, no? Hindi kasi pwedeng ang relihiyon ay gumamit ng pamumulitika, no? Pagdating sa usapin ng pananampalataya. Bakit po?
Kasi ang tao kasi, mayroon tayong karapatan bawat isa sa atin na pumili, no? Kung anong pananampalataya ang nais natin, no? Hindi tayo pwedeng diktahan ng estado dyan, no? Hindi pwedeng magsabi ang isang church na eto lang yung faith natin, eto susundin mo, hindi, no? Kasi ang pananampalataya po, individual conviction. Amen po ba? So, hindi pwedeng pilitin, no? Ng isang relihiyon ang tao kung ano ang pananampalataya niya, no? Diyos ang nakakaalam niya sa puso natin. Amen po ba ron? So, ang sinasabi lang natin mga kapatid, no, na somehow ay hindi natin pwedeng sabihin na ay Christian ako pero kunyari Kristiyano ka pero congressman ka, no? Hindi mo pwedeng sabihin na ay pang church lang ako. Dito sa politika, iba ako. Kailangan iba. Hindi, no? Kasi pag ikaw ay Kristiyano, hindi pwedeng mga kapatid na iba ka sa ginagawa mo. Tama ho ba? Kung ikaw ay politician, maging politikong Kristiyano ka. Tama ba? Maging kang matino, huwag kang kurap. Tama ho ba? Pag ikaw ay teacher, maging teacher ka na Kristiyano. So, nasaan man tayong larangan, mga kapatid, no? Alam natin na tayo po ay naglilingkod sa Diyos, ano man yung ating ginagawa sa mundo. Amen po ba? No? Sabi nga po lahat ng bagay kasi sa mundong ito, sakop ng kaharian ng Diyos. Tama ho ba? Kaya ang Panginoon, sinabi niya ito, no, na magdadala siya ng pagbabago, no? At ang kanyang dadalhin ay kaharian ng Diyos. Kaya nga ang tao pinagsisisi niya, no? Pinagsisisi niya na talikuran na yung mga kasalanan natin kasi sabi nga kumbaga po parang ito ang gustong sabihin ng Panginoon, ang kasalanan ng tao hindi natin pwedeng pagtakpan ng relihiyon, no? Ang kaharian ng Diyos, alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Alam niya ang lahat ng bagay. Kaya mga kapatid, no, sa totoo lang po, ang paparating na tinatawag natin na second coming ni Jesus ay walang iba kundi dadalhin niya ang kingdom of God, no? Ang kaharian ng Diyos. At naalala ko, no, naalala ko yung liwanag na ito, no, kasi ang pinag-uusapan natin ay liwanag. Ano ba yung liwanag na napakahalaga sa panahon natin, ano? May sinabi ang Panginoon, mga kapatid, no, dito sa Lucas, no, samahan niyo ako. So dito po sa Lucas, babasahin ko lang po ito, no? Chapter 17. Okay. Chapter 17 ng Lucas. Okay, basahin ko yung verse 20. Tinanong siya ng mga Fariseo, ito po yung, siguro, pang ilang natin to tinatalakay, no? Hindi kasi nauubos yung revelation dito sa mga passage na to. So, Lucas 17, ano ang sabi ng verse 20? Tinanong ang Panginoong Jesucristo ng mga Fariseo, yung mga religious leaders ng panahon niya. At ang tanong nila ay, kailan ba darating ang kaharian ng Diyos? Kailan ba, no? Kasi tandaan niyo mga kapatid, no? Dumating ang liwanag sa mundo. Tama ho ba? At ang sinabi ng Panginoon, be prepared kasi ang kingdom of God ay itatayo na. No? Malapit na. Yung kanyang word na ginamit is at hand. Ibig po sabihin malapit na. Siguro iniisip natin na 2,000 years ang dumaan mula ng mangaral si Jesus, walang dumating na kingdom. Well, tandaan niyo po, no? Sa Diyos kasi ang 1,000 taon, isang araw. Tama ho ba? Kaya, nagsasalita ang Panginoon sa timetable ng Diyos, hindi ng tao. No? Kaya sabi niya, ang kaharian ng Diyos paparating na. Hindi ibig sabihin na literal yon. Kundi, ang pinag-uusapan dito ay, yung orasan ng Diyos ang pinag-uusapan, hindi orasan natin. No? Kaya yung ibang mga Hudyo, nag-iisip sila na, darating ba talaga? Sakop sila ng makapangyarihang imperyo nung panahon na yun di ba? Sakop sila ng Rome. How come na mayroon pa bang mas superpower pa sa Roma noong panahon na yun? Kasi noong panahon ni Kristo, alam natin mga kapatid, no, na makapangyarihan ng Roman Empire noong panahon na yun. Tama po ba? At ang Israel po, tandaan nyo, no, alam nyo po yung moving gladiator, di ba? Ang Israel, ginawa nilang sariling probinsya ng Roma. Pinagtayuan nila ng mga laruan ng mga gladiators, mga ganun, ano? Tapos nagtayo sila doon ng mga post ng mga kawal Romano. Tapos, may kalayaan naman sa relihiyon ang mga Hudyo, no? Kasi mayroong Pax Romana, no? Yung freedom of faith. Pero hindi ibig sabihin mga kapatid na ang Romano ay hindi pwedeng makialam, no? Pwede rin silang makialam pagdating sa mga civil issues, ganyan. Pero ang kapansin-pansin, ang iniisip ng mga Hudyo, paano darating ang kingdom of God, Jesus? Sakop tayo ng Roman Empire, no? Meron pa bang tatalo sa imperyo na yan? Well, hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng Panginoon dito, no? Pero tingnan niyo pang sagot niya. Sabi niya rito, sinagot niya sila na sinabi niya na ang kaharian ng Diyos ay hindi makikita.
hindi ito makikita, no? Ang tinutukoy kasi ng Panginoon dito, hindi agad yan literal na darating. Pero ang gusto ng Panginoon, maghari na siya sa atin. Amen po ba? Kasi ang sabi ng Panginoon dito, kung sasabihin man nila na nandito na, huwag kayong maniniwala. Di ba sabi niya? Kasi ang sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasa kalagitnaan nyo. So kung titingnan nyo po, no, ang kaharian ng Diyos ay dalawa. Yung spiritual na aspeto na kung saan dapat, ngayon pa lang, naghahari ng Panginoon sa atin. Kasi mga kapatid, sa oras na dumating ang Kingdom of God, hindi ka makakasama doon, ano? Kailangan magsimula muna in the Spirit. Kaya po, no, may sinabi si Pablo sa atin, pagdating sa liwanag na nais niyang makita sa mga believers, no? Basahin ko po yung Colossians. Okay, tingnan niyo to mga kapatid ng Colosas. Okay, may mapapansin kayo dito, no, sa Colossians, sulat ni Pablo to, sa chapter 1. Okay, ang kaharian kasi ng Diyos ay isang misteryo, no? Lalong-lalo na po, nakapaloob sa Kingdom of God yung konsepto ng gospel, yung mabuting balita. Sabihin nga po natin mabuting balita. Yan, no? So, ang mabuting balita ang dahilan ng salvation natin, no? Without the gospel, walang salvation, no? Tandaan niyo po, ang ginamit ng Panginoon, gospel, sa salvation, no? Hindi religion, kundi gospel. At ang sabi ni Pablo, basahin ko yung Colossians 1, basahin natin yung verse 26. Itong sabi ni Pablo, no? Yung verse 26, sabi niya rito, nakalagay, okay, sabi niya rito, ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi. So, merong inilihim ang Diyos noong panahon siya ay nagpahayag sa Israel, no? May hindi siya sinasabi, no? May tanong po ako, ang Israel po ba noong panahon na yon ay may kaharian na sila? Noong panahon ni David at ni Solomon? Meron na, di ba? So, yung kaharian na yon, alam natin na kaharian yun ng tao, no? Bagamat, mga kapatid, eto, ang Diyos ang nagtatag nun. Amen po ba? At, pero sa likod ng lahat, sabi nga ng Bible sa atin, imperfect yon kasi alam natin na ang mga nakaupo ay imperfect, no? Tulad nila David at ni Solomon. Pero, ordained sila ng Diyos at sila ay may pino-foreshadow. No? Mayroon silang sinisimbolize at mayroong pinakikita yun na perfection, no? Tandaan niyo to mga kapatid, no, sa pag-aaral to sa pag-aaral to ng ng tinatawag na, iwan ko, gamitin nga natin yung philosophy rito. Kasi sa pag-aaral ng filosofiya ganito, pag tayo raw ay imperfect, ibig sabihin, somehow, may perfect. Di ba may ganon? Naalala ko si Plato, sabi ni Plato, lahat daw ng nakikita natin sa mundo, idea, di ba idea ito? Idea natin, ano? Halimbawa, upuan. Gumawa ang tao ng upuan. So, nagkaupuan kasi, nagkaroon ng tao ng idea ng upuan, tama ba? So, bago magkaroon ng upuang literal, ano muna? Upuan muna saan? Sa mental. Tama ho ba? Kasi mga kapatid, lahat ng nandito sa mundo, galing sa isip natin, tama ho ba? Nagmula ito sa mental state, di ba? Naka-invento ang tao ng kotse. Tingnan nyo po bago naman nagkaroon ng kotse, iniisip muna natin yan, tama ho ba? Pwede ba tayong magkaroon ng sasakyan na di makina, di ba? So, nag-uumpisa sa mind, nagmamanifest sa konkretong reality. Tama ho ba? So, mga kapatid, ganito, no? Sa pag-aaral natin sa Diyos, may pag-aaral po na sinasabi na lahat ng imperfections natin, alam natin na somehow, may pinagmulan to, no? Mayroon talagang original idea, yung salitang imperfect, kasi ibig sabihin kung imperfect ito, mayroon talaga sa idea natin na perfect. Ibig sabihin, mayroon sa isip natin na nagsasabi na may bagay na puro, may bagay na totoo, may bagay na konkreto. Ito yung sinasabi natin mga kapatid na idea tungkol sa Diyos. Kaya po, sa pag-aaral natin, sabi ng Bible sa atin, nagtayo ang Diyos ng bansa, pero yung bansang kanyang itinayo, hindi rin sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Tama ho ba? For example, ano po, Pastor? Israel. Ang Israel, bayan ng Diyos. Tama ho ba? Ang tawag sa kanilang bansa ay Holy Land. Tama ho ba? Ang tanong, holy ba yung mga tao doon? Yung mga kapatid, sagutin niyo ko, yung mga tao ba doon holy? Di ba? So pwede nating sabihin traditionally holy sila, pero ang totoo, pumunta ka sa Bayan Dolorosa, marami nagtitinda ng X-rated Tama ho ba? Pumunta ka sa Israel, nagkakagera. So, kung titingnan nyo, holy ba talaga yung lugar na yon?
Well, mga kapatid, ang Diyos, pinakikita niya lang na yung mga tinatag niyang bansa, nakita niya no na hindi sumunod sa kalooban niya. No, imperfect sila. Pero hindi ibig sabihin nag-fail ang Diyos. Tama ba? Kasi may gusto siyang ipakita sa atin. Ano? Sa kabila ng failure ng tao, pansinin niyo pang sabi ng Panginoon sabi dito ng Bible, mayroon siyang inilihim sa atin. Ano po yun? Sabi dito ni Pablo, ipinapahayag niya ito sa kanyang mga banal. So ano yun? Ano ba yung lihim ng Diyos? Basahin natin. Tuloy natin yung pagbasa. Verse 27, tingnan natin to. Ito po yung ito po yung purpose ng Diyos. Bakit niya ipinadala si Jesus Christ? Nasa kanila, sabi rito, minagaling ng Diyos na ipakilala ang kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwaga sa gitna ng mga hintil. So, dito mga kapatid, gusto ko lang makita nyo to, Di ba si Jesus, nang pumunta siya sa mundo, alam natin na siya ang future king. Amen po ba? Siya ang hari. Pero, ang misteryo dito, na magpunta ang hari natin para itatag ang kaharian, hindi siya hari ng panahon na yon. Di ba mga kapatid, Hindi siya hari. Ang tawag ng Panginoon sa sarili niya, anak ng tao, at tinawag siya ni John the Baptist na tupa. So magtataka ka paano magiging hari ang tupa? Kasi magkaiba yun eh. Ang tupa, mga kapatid, parang hindi pwedeng maging hari. Di ba karaniwan pag hari, ano ang mga simbolo? Leon, agila. Tama ba? Tingnan niyo ang Roman Empire, agila yung simbolo. Di ba? Si Napoleon, agila. Tama ba? Hindi ko alam, Pero tingnan niyo mga kapatid, si Alexander, parang leon yung kanyang helmet. So kung titingnan niyo, ang tupa ba ay pwedeng maging hari? Ang totoo noong ancient times, hindi. Hindi siya appropriate, Kasi pag sinabi nating hari, sir? Leon. Pag sinabing hari, matapang, hindi maamo. Walang haring maamo. Alam niyo po noong araw, di ba? Kahit si Nebuchadnezzar kung titingnan niyo, ano yun sir, di ba? Brutal. Di ba? Pag hari ka, may hawak kang espada, handa kang pumatay, yung gusto mo na susunod. Ganun ang hari. Ang kanyang batas ay batas. Hindi siya maamo, Pero si Jesus iba. Kaya kung titingnan niyo, paano yun, Paano magiging hari ang tupa? Pero kasi, ang purpose ng Panginoon, hari siya, pero nang pumunta siya rito, hindi muna siya uupo sa trono. Ang kailangan niyang gawin, tama, maglingkod at magligtas ng mga kaluluwa. Amen po ba? Spiritual ang kanyang pagparito, Hindi siya pumunta for political reason. Ang problema, mga kapatid, ang mga tao sa panahon natin, gusto agad nating i-drag si Jesus at ilagay sa trono niya at baguhin ang lipunan. Hindi natin magagawa yun, Kasi nang dumating ang hari noong araw, ang kanyang purpose ay iligtas ang mga makasalanan. Amen po ba? Hindi para magtayo ng sekta o gumawa ng bagay na masasabi natin na kontrobersya. Actually, controversial nga siya, pero ang kanyang layunin is to save us from sin. Kaya di ba sir, sabi sa Mateo, sabi kay Maria ang anak mo ay tatawaging anak ng Diyos, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Amen ba ron? Kaya ang pangalan niya, Yeshua, Jesus. Okay, tingnan niyo po ito. Sabi rito, ang purpose talaga ng Panginoon ay ihanda tayo, sa kaharian na aktual. Pero kailangan muna maghari na siya sa panahon natin. Kasi mga kapatid, ito lang yung way para yung liwanag ng Diyos ay mapasa atin, Magliwanag ang kanyang salita. Kailangan si Jesus nasa inside of us, Kailangan nasa loob siya, Yung Word of God. Si Jesus ba at ang Bible magkaiba? Mga kapatid, magkaiba ba si Jesus at ang Bible? Hindi, They are one. So dapat ang Word of God nasa loob natin, Kasi ngayon iba yung pagpapakilala kay Jesus Emotionalism, pinapakilala si Jesus bilang personahe, pero ipinapakilala ko sa inyo si Jesus bilang Word of God. Di ba mga kapatid, Yan ang gusto ng Diyos Jesus is God's Word. Sabi ng Bible dito, ito yung hiwaga sa gitna natin, si Kristo na nasa inyo. Tingnan niyo po yung word na ginamit ni Pablo. Christ in you. Anong ibig sabihin niyan? Si Kristo ay nasa inyo. So kung titingnan niyo mga kapatid, malalim na yan. Kasi di ba tayo, naniniwala tayo, ang Word of God ay objective. Ibig sabihin, labas sa atin, di ba? Binabasa natin sa Bible. Pero eto iba na to, Kumbaga, ang Bible ay papasok sa atin. Tama ho ba? Magkakaroon ng union, kaisahan, ang mga anak ng Diyos at ang salita ng Diyos. Amen ba ron? So, mga kapatid, ikaw mismo ay magiging word,
Lalakad ka bilang salita kasi si Kristo ay nasa iyo. Kaya sabi rito, ito yung glory natin. Ito yung ating hope of glory. Amen ba? Pag sinabi kasing glory, mga kapatid, itataas ka. No, dadaling ka sa pinakamataas. Naalala ko yung yung ginamit ng Bible diyan na ikaw ay kasama ni Kristong nakaupo sa trono niya. Ganon mga kapatid, no, hindi ka hiwalay. Kaya sa kingdom of God, ang mga anak ng Diyos, particular no, yung mga tinawag, yung mga hinirang, yung sinasabi nating bride of Christ. Alam niyo po ba na mataas yung ating tungkulin? No? Kaya mga kapatid, no, kung mataas yung tungkulin natin, hindi natin pwedeng baliwalain yung kanyang calling sa atin sa mundo. Tama ho ba? Hindi natin pwedeng sabihin na, ay, thank you Lord, na mataas ang calling ko, tapos wala na tayong ginagawa. Parang chill-chill na lang tayo. Hindi mga kapatid, no? Tayo po ay tinawag na mag-serve, no? Kasi ang Panginoon nag-serve siya, amen po ba? Nang dumating ang liwanag, nag-serve siya at marami ang nasib dahil sa Kanya, no? Tayo din ganun mga kapatid, we are called to serve God kasi pagdating natin sa trono, ano mga kapatid, no? Doon talaga ma-actualize how we serve the Lord. Sabi nga ng Panginoon, kung we are faithful sa mundong ito, di ba? Kung tayo naging faithful sa ibinigay ng Panginoon sa atin, how much more, sabi ng Panginoon na ibibigay pa niya yung mga bagay na mas malaki pa, di ba? Para tayo ay makapag-serve pa sa Kanya. Kasi mga kapatid, ang joy kasi ng mga Christians is to serve God. Amen po ba? Yan ang kagalakan natin, ano? Ang ating kagalakan ay makasama ang Diyos at maglingkod sa Diyos. Walang iba po, no? Kaya, ang sabi nga ng Bible sa atin, ang ating hope of glory is Christ in you. Ito yung misteryo na ito mga kapatid, no, baka isipin natin, no, ito. Pastor, di naman yan misteryo. Bakit? bakit kapatid? Kasi ganito Napapanood ko naman sa 700 Club, pinapatanggap si Jesus sa puso. 'Di ba? Normal na lang yung Christ in you. Actually po, hindi yan normal. Alam niyo kung bakit? Kasi mga kapatid ganito, no? Bigyan ko kayo ng idea no bago tayo magtapos dito, no? Ganito kasi yan. 'Di ba sinasabi natin sa prayer, Lord, tinatanggap kita bilang aking Savior. Tama ko ba? 'Di ba isang aspeto 'yon? Kasi ang ating relasyon sa Diyos, relational. Tama ko ba? Ang ganda, no? Yung ating relation is relational. Ibig sabihin, pag sinabi natin tinatanggap kita, Lord, dapat marinig din natin na tinatanggap niya rin tayo. Tama ba? Hindi pwedeng one way lang. Tama ba? Relational So pag sinabi natin, Lord, tanggapin mo ako, marinig din natin yon, ma-impress sa ating heart, tinatanggap ba ako ni Lord? Di ba? Tanggap ba niya ako? Kasi madali magsabi na tinatanggap kita. Pero, tinatanggap ba niya tayo? Kaya may word na repentance kasi tatanggapin lang ng Panginoon ang tao kapag handa siyang magbalik loob. Di ba, no? Hindi, ang pagiging Christian, hindi ito salita-salita lang na sinasabi natin na madali lang pala, pastor, no? Pupunta ka sa isang evangelism, patatayuin ng evangelist yung mga tao, sinong gustong tanggapin si Lord, lalapit ka, o tinanggap ko na si Lord, okay na ako. Yun yung paningin natin, no? Pero ang hindi natin alam, mga kapatid, no? Tanggap pa tayo ng Panginoon kasi ang gusto ng Panginoon, repentance, di ba? Magsisi kayo at pabautismo kayo in the Holy Spirit. Yan ang nakalagay, no? So kung titingnan nyo, no, one-sided lang yung naririnig nating Christianity ngayon, Churchianity, no? One-sided lang yon, mga kapatid, no? Ang Bible po may sinasabi, no, na tayo po ba ay tanggap ng Panginoon, ano? May nakalagay sa Isaiah, basahin natin yung 66. Tingnan nyo to, mga kapatid, no? Isaiah 66. So anong sabi rito? Tingnan natin to, no? Isaiah 66. Okay, basahin ko lang po, no, yung verse. Okay, mga kapatid, ito sabi, no? Okay, verse 1. Okay, ano sabi rito? Okay, sabi rito, ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, ang lupa ay aking tungtungan. Ano daw yung lupa, mga kapatid? Tungtungan lang, ano? Hindi ito trono ng Diyos, no? Tungtungan. Ang trono ng Diyos nasa langit. So, anong bahay ang inyong itatayo sa akin? Dito pa lang, nire-repute na ng Panginoon. Eto mga kapatid, no? Siguro, ewan ko gusto ko magbitaw dito ng isang position lang, no? Di ba naghihintay ang mga Kristiyano ng third temple, yung ikatlong templo na itatayo, na doon papasok yung Antichrist, ganun ito lang po, bigyan ko lang kayo ng idea. Kasi ngayon, sa Christian world, ito yung trend. Inaabangan sa Israel na itatayo ng mga Hudyo yung ikatlong templo. Kasi ikatlong templo, doon papasok ang Antichrist.
So, inaabangan nila yon. Pero mga kapatid, ang Panginoon, binanggit niya na noon pa, na hindi niya kailangan ng templo. Di ba sabi niya? Sabi niya, anong bahay ang itatayo niyo sa akin? Ganong ang mundong ito ay tungtungan lang ng paa ko. Di ba sabi niya, malaki ang Diyos eh. So kung titingnan niyo, bakit ganon, Magtatayo mo bang Israel ng templo? Well, walang sense, di ba? Yun ang totoo. Kahit magtayo pa sila ng templo, papasok daw ang Antichrist doon, maaari nga, may mga ganong pag-aaral, yung interpretation sa Thessalonians. Pero, sabi nga ng Panginoon, anong bahay ang itatayo niyo sa akin? Sabi niya. Basahin natin yung verse 2. Sabi rito, lahat ng mga bagay na ito, nilikha ng aking kamay. Ibig sabihin, lahat ng bagay galing sa Diyos. At nangyari ang lahat, sabi ng Panginoon to, kaya nangyari ang lahat eh. Ngunit, anong sabi niya? Ang taong ito ay titingnan ko, Ang ganda ng word na to. Even to him that is, sabi rito, but to this man will I look. Alam niyo po yung sa Hebrew, yung salitang look, Iva-value ng Panginoon, Kanyang, ibibigay yung kanyang honor doon sa gagawin ng taong ito. Ano po ba yun? Sabi rito, sa makatuwid, siyang dukha. Alam natin yung dukha, hindi ibig sabihin mahirap na literal. Amen ba? Kasi may mga believer na mayaman, Pag sinabing dukha, ibig sabihin mga kapatid, hindi natin sinasabi na mayaman na tayo sa pananampalataya. Ang totoo pong mayaman sa faith, bawat araw, empty tayo na lumalapit sa Panginoon. Panginoon, ako'y walang-wala ngayon. Kayo ang kayamanan ko. Amen po ba? Kasi mga kapatid, ang Diyos kasi, ano ang Diyos eh? Parang ang gusto ng Diyos everyday, may bago siyang ibibigay sa atin, Kailangan, yung dati mong hawak, wag mo nang hawakan, Kumbaga po, i-let go mo, Kasi, everyday, may binibigay ang Diyos na bago sa atin. Yun ang totoo, Alam niyo, ang buhay sa mundo boring, Palalaking ka na magulang mo, magkakapamilya ka rin, Parang ganito yung cycle. Pero sa Diyos iba. Dito sa mundo, iisang anggulo lang nakikita natin. Pero mga kapatid, pag ikaw ay nag-reflect, makikita mo, pag nasa Diyos tayo, something new ang ginagawa ng Diyos. Hindi lang natin makita. Tama ho ba? Kasi tayo ay tayo ay nasa illusion ng physical, Tingin natin ang buhay ay ganito lang, paulit-ulit lang, cycle lang. Pero iba sa Diyos, di ba? Kaya nga sa Bible kahit nga ang mga Buddhist at ang mga Hindu, nakaka-boring Bakit? Ang buhay daw sa kanila cycle, di ba? Reincarnation cycle. Sa Bible iba. Linear mga kapatid, Mag-uumpisa ka sa una, papunta ka sa glory. Nakita nyo po, So kung titignan nyo ang buhay ng mga believers, journey. Hindi cycle mga kapatid, Dito sa mundo, cycle ang buhay. Pero sa Diyos hindi. Naglalakbay tayo papunta sa kaluwalhatian. Amen po ba? Papunta ka sa kaharian ng Diyos, kapatid, Hindi ka papunta lang sa libingan, Hindi ka papunta sa mundo ng mga patay. Hindi doon ang destiny mo. Amen po ba? Yun ang liwanag sa atin, mga kapatid. Kumbaga po, pag nasa Panginoon ka, mamamatay ang physical mo, pero ang totoo mong katawan, nandoon sa langit, nakahanda na. Kaya may totoong Joy, may totoong Robbie, may totoong Pastor Jan, Hindi itong physical na to lang. Di ba, May totoong ikaw. At ang totoong ikaw, nire-represent ka ng Panginoon sa langit. Kaya dito sa mundo, mga kapatid, sana makita niyo yung totoong kayo. Tama ba? Sino ba yung totoong tayo? Si Jesus Christ po yun, Siya ang identity natin. Misteryo po yan, Alam niyo ho ba na si Jesus at tayo ay iisa? Naniniwala kayo ron? Di ba? Kasi ang sabi ng Panginoon, sa pagdating niya, tayo at siya ay magiging isa. Amen po ba? Magiging one. Kaya mga kapatid ganito, hindi mangyayari yan sa pamamagitan ng religion mo. Hindi gano'n, Word of God ang magbabago sa atin, ang salita ng Diyos. Kaya sabi rito, titingnan ko ang taong ito, siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. Amen po ba? So, pinahahalagahan ng Panginoon yung salita niya. Hindi yung mga bahay na itinatayo natin sa Kanya. Di ba, Ang gusto ng Panginoon, puso. Ano ba yung nasa loob natin, di ba? Nagsisisi ba tayo? Di ba? Kasi maraming tao, ang tingin nila, mapiplease ang Diyos kapag sila ay gumawa ng mga religious activities. So, gano'n, Well, hindi naman yung masama. Pag sinabi ng Panginoon na gawin natin. Pero hindi yun ang cause. Hindi yun ang dahilan, di ba? Ang gusto ng Panginoon, sabi nga relihiyoso ka nga, moral ka, ginagawa mo yung mga gawain ng relihiyon. Ang tanong, ikaw ba ay may repentant heart? Nagsisisi ba yung loob mo? Si Jesus ba nasa iyo na? Born again ka ba?
Ang salita ba niya ay nasa iyo? So, yan yung mga tanong na dapat sagutin ng tao, no? Ang salita ba niya nasa akin? Ako po ba ay alam ko ba ang Word of God? Ako ba ay nababago ng Word of God? So, mga kapatid, nawa po, no, sa araw na to, dumating ang liwanag sa atin, no? Hindi liwanag na, sabi nga ng Panginoon, may liwanag daw na madilim eh. Hindi naman talaga liwanag, no? May ganun po, no? Nakalagay sa Mateo, no? Kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman pala, sabi niya. Delikado yan, no? So, mga kapatid, sa araw na to, nawa, no? Dumating ang liwanag sa atin ng Panginoon, no? Naalala ko po, no? Kagabi sinabi ko rito, naalala nyo yung Texas flash flood, di ba? Na 200 yung namatay sa US. At eto mga kapatid yung kakaiba rito, no? May mga kabataang Kristiyano na namatay. Mga 30 sila, no? Kasi mga babae, no? Sa isang youth camp ng mga babae, di ba? At mga batang babae yung namatay. At karaniwan ay nasa church sila. Church activities yung kanilang ginagawa. Nung makita ko yun, napaiyak kami ng asawa ko, no? Kasi maraming Kristiyano ang sumimpat siya, no? Na namatay sila. So ang tanong sa atin ay, bakit kaya Panginoon nadamay sila? Well, kasi dalawa lang yung sagot ko dyan. No? Maari mga kapatid na kinuha na ng Panginoon yung mga bata kasi baka magkasala pa sila. Di ba? No? Isa yon. Ikalawa din, oras na nila. No? Kinalaga na talaga ng Panginoon na kunin na sila. No? Kasi mga kapatid, kung bakit? Kasi nga, nakikita ng Panginoon siguro no, na baka sa pagdating ng kasamaan sa mundo, madamay pa yung mga batang to. No? Kailangan ng kunin. Di ba mga bata, yung mga namatay, mga batang Kristiyano sila, di ba? Kasi mga kapatid, alam niyo po ba sa panahon natin ngayon, ano? Gusto ko lang pong ipaalam sa inyo to, no? Malakas ang hatak ng mundo sa atin. Yun ang totoo, no? Parang magnet, no? Nilalayo ka sa Diyos ng mundo. Napansin niyo po ba? Ganon mga kapatid, no? Aminin natin yan, di ba? Na ang mundo ay may magnet na hinahatak ang mga anak ng Diyos pabalik, no? Kaya sabi ng Panginoon, ingat tayo kasi eto yung panahon na yung liwanag ng Diyos gustong alisin ng kaaway. Pero huwag kayong mag-alala kasi mas makapangyarihan ang biyaya. Amen po ba? Mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa kadilimang namamayani. Kaya sabi ng Bible sa atin, sa panahon ng dilim, magliliwanag. Manalangin tayo mga kapatid. Ama, sa panahong ito na talamak po ang kasalanan ng tao at kami po ay may panahon, Ama, na nadadamay po kami sa ganitong kalagayan ng mundo. Dahil nakikita namin, Ama, na ang tao po ay hipokrito, ang tao po ay double standard. Kami, Ama, ay nakikita nyo yung totoong kalikasan namin. Pero kapag dumating ang liwanag nyo, makikita at makikita kung sino kami. Walang pwedeng itago. Walang pwedeng itago sa isang transparent na liwanag. At Ama, ito ang salita ng Panginoon. Ito ang inyong Word of God. Ito ang inyong Word, Father. I-bless nyo ang mga kapatid, Ama, na nawa, huwag kaming manglupaypay sa inyong salita. Manatili kami sa salita nyo. Magbasa kami ng Bible. Alamin namin ang kalooban nyo. Sapagkat sa panahon na ito, naniniwala kami na nagre-reveal kayo. Nagpapahayag kayo sa inyong mga anak. Nawa, Ama, i-heed namin. Pakinggan namin ang inyong warning. Pakinggan namin ang inyong revelation. Na ito ang time, Father God, na gumagamit kayo ng mga bagay na kakaiba para ang tao po'y bigyan ng babala na kailangan naming magbalik loob sa inyo. Ito na yung time na mag-repent kami. Ito na yung time na bumalik kami. Dahil, Father, the kingdom of God is at hand. Ang sinabi ni Jesus ay sinasabi rin ng inyong lingkod ngayon na ang kaharian nyo po ay paparating na. At kasama po ang inyong mga anak na maghahari dito. Kaya nawa, Ama, ang repentance ay gawin namin. Magbalik loob na kami. Ang pagbabalik loob, Father God, ay gawin na namin every day. Gawin na namin ito sa buhay namin. Huwag kaming magpatumpik-tumpik. Huwag namin itong tratuhin na as a lighting lang o bagay lang na magaan. Tratuhin namin ito ng seryoso. Dahil, Ama, ang kaharian nyo po, kapag dumating na ito, walang dilim na pwedeng mangibabaw. Ang kamatayan ay papawiin nyo. Ang kasalanan ay inyong tutuldukan. Hindi pwedeng manatili ang kamalian ng tao dito. Kaya, Ama, nawa,
mag-prepare kami in our own heart, sa aming sariling puso, na kami ay sumunod sa kalooban nyo. Huwag kaming manatili sa aming sariling kalooban. Gawin namin ang nais nyo. Gawin namin ang inyong salita. Salamat po sa araw na ito. At nawa, Ama, sa hapong ito ay pagpalain nyo po ang bawat kaluluwa na nakakapakinig ng inyong salita sa mga sandaling ito. Magliwanag ang inyong salita sa amin. Ito ang aming itinadalangin. Sa pangalan ni Jesucristo, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, sa atin pong sa pagkakaloob po natin sa Panginoon ay awitin po natin ang Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Panalangin ng pasalamat sa ala. Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, Lord, narito ang aming handog. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga binigay, Ama. At ito, Ama, ang aming taus-pusong may bigay sa iyo. Naway tanggapin mo. At ito'y maging siksik-liglig at umaapaw. Ganon din sa mga kapatid namin na nagkaloob nito, Ama. I-bless niyo po sila, pagpalain mo sila habang buhay, Ama, na sila ay hindi magkulang. At ang lahat ng nagbigay ay aani na masagan. Itong aming panalangin, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. 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 Tayo po'y manalangin ng pagtatalaga, mga kapatid. Ama, patawarin niyo kami sa lahat ng aming pagkukulang sa inyo. Dinadala po namin ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Hipuin niyo po sila sa pangalan ni Jesucristo na aming tagapagligtas, na siyang nagpapagaling ng aming mga sakit. Tunay, Ama, na ang aming mga karamdaman ay dinala ng inyong anak sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Ama, panalangin namin ang aming kapatid po si Ate Daisy sa kanya pong karamdaman. Tulungan niyo po siya, Ama, at bigyan niyo po siya ng pananampalataya. Pananampalataya na nagbibigay ng kaaliwan at kagalingan. Lalo't higit sa espiritual na aspeto. Lahat ng aming karamdaman, Ama, it was being conquered by the Lord Jesus Christ. Tinalo na ito ng Panginoong Jesucristo kahit ang kamatayan. Wala nang kapangyarihan ang mga bagay na ito sa amin. Kaya, Ama, tulungan niyo kami na manalig, i-profess at aming i-state, sabihin namin ng may pananampalataya, Jesus is in me. The Holy Spirit ay kasama namin to heal us in every sickness. Kaya, Ama, patatagin niyo po si Ate Daisy at ang mga kapatid po namin na may karamdaman po, palakasin niyo sila at i-restore niyo ang kanilang health at gamitin niyo pa po sila, Ama, sa mundong ito. At dalangin din namin, Father, pasasalamat sa lahat ng mga pinagaling niyo sa mga karamdaman po ng mga kapatid namin. Yung mga dumaan sa karamdaman tulad nila Joy, thankful kami, Father, pinagaling niyo sila. Si Axel, ganun din ang asawa ko, Father God. At Ama, nawa po, bigyan niyo kami lagi ng pag-asa
na sa kabila po ng aming mga mahal sa buhay, na nasa piling nyo na, naniniwala kami na muli nyo silang bubuhayin at ibabalik nyo ang buhay na nawala dahil ang buhay na inyong ibabalik ay hindi na mamamatay. Kaya thankful kami na naniniwala kami, Father God, na ang mga mahal namin sa buhay na inyong pong kinahabagan ay muli po ibabalik nyo sila na buhay, malusog, at mayroon ng maluwalhating katawan. Dahil ito ang panahon na i-restore nyo, babaguhin nyo ang lahat ng mga bagay. Samahan nyo kaming lahat, Ama. Ang mga kapatid na may mga prayers din po, personally, hindi ito maisasambit sa public. May mga bagay po na sila lamang ang nakakaalam at kayo. Ama, anuman ang kanilang prayers, kung ito'y naka-inline sa kalooban nyo, at nais po ninyo na mangyari po according to the desires of their heart, na sumusunod sa will nyo. So Father, ibigay nyo po ang kasagutan sa kanila, ang katugunan nyo. Ama, mayroon din kaming prayer, mga practical prayers, na kayo po ang nakakabatid. Ama, make a way for them. Naniniwala kami na in your due time, you will make a way. At makikita namin, Father, ang inyong pong pagkilos. Manalig lang kami. At sumampalataya kami sa inyong salita. Dahil hindi kami dapat magduda kapag kayo na po ang nangako. Dahil kayo ang nangangako na tinutupad. Kaya i-bless nyo po ang mga kapatid ngayon. Sa Diyos na sa atin ay tumawag at tayo ay dinala sa kovenante ng biyaya. Sumaatin ang kanyang habag. Lumago tayo sa kanyang biyaya hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesus na siyang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, maghahari sa mundo, nawa masumpungan niya tayo, tapat sa kanyang salita, tapat sa inyo, tapat hanggang wakas. Amen, Amen, at Amen. 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 Purihin po ang Diyos, mga kapatid. Yes. Magandang hapon po. Magandang hapon. At good afternoon po. Okay, magandang hapon po sa lahat na naka-online. God bless po mga kapatid. God bless po. God bless everyone.